Alright mga kapatid, mula naman tayo kay John Reps, mga bahura no, na malapit daw sa pag-asa, pinalibutan ng mga barko ng China. Nako po, ito yung sinasabi natin mga tol na habang nagkakaroon ng mga kaguluhan dito sa Pilipinas, which is parang yun din naman talaga ang gusto nila, ito naman din yung pagkakataon nila para sumalisi. Diba? Nagpapadala sila ng maraming barko, pinapalibutan nila mga tol yung ating mga nasasakupan, na alam naman nating hindi rin talaga kayang bantayan pa ng husto ng ating sandatahan dahil kulang na kulang nga talaga tayo sa assets. 'Di ba? Napakayaman ng Pilipinas mga tol pero napakahirap natin tignan. Bakit? Kasi yung dapat na pondo ang inilalaan natin para sa depensa napupunta lang sa bulsa ng iilan. Nakakalungkot man isipin pero ganun talaga ang nangyayari. So ito pag-usapan natin mga kapatid mula rito sa video ni John Reps. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Ilalagay ko ang link ng video ito sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at syempre trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman mga tol sa pagtatanggol sa ating soberanya, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Matapos punahin ng China ang pag-deploy ng Amerika ng mga Typhoon missile system nito sa Japan at Pilipinas, ang Taiwan ay inilabas na rin ang kanilang bagong autonomous cruise missiles na gawa ng Taiwan at Amerika. Eto, nabigyan natin to ng reaction video . Ang Taiwan kasi mga tol, bagamat sila ay maliit na isla lang, pero di hamak mga kapatid na mas maunlad ang kanilang bansa kumpara sa atin kasi hindi ganun kalala. Siguro kung meron ding korupsyon pero hindi ganun kalala. Kaya tingnan ninyo kahit na maliit na bansa lang sila, konti lang yung populasyon sa madaling salita mga tol. Siyempre mga tao dyan nagbabayad din ng tax, doon naman talaga kumukuha din ng pondo ang mga gobyerno . Pero may napupuntahan, di ba? May nangyayari kaya nilang mag-develop ng mga ganitong klaseng sandata. Diba? Do katulong dito ang US pero nakikita ninyo mga kapatid, ang Pilipinas kaya rin sanang gawin yan . Sa totoo lang ang Pilipinas kaya rin gawin yan. Ang laki-laki ng mga tax natin mga tol, bukod pa dun sa tax natin, nangungutang pa tayo. Imagine mga tol, ang laki na nga ng tax natin, nangungutang pa tayo, pero kung tignan mo ang bansa natin, di ba? Mukha ng kahirapan. Grabe. Na para umano sa bansang nais lumusob sa Taiwan. Alamin na buong detalye mamaya. At matapos palibutan ng 22 mga barko ng China ang Scarborough Shoal. Sa ibang bahura naman ng Pilipinas sa West Philippine Sea, abay bantay sarado na rin ng China at tila malabo ng makalapit sa mga Sunday kay malapit sa pag-asa. Kaya't para tingnan nyo mga tol nakikita niyan, puro mga barko ng China yan. Hindi natin makikita ang mga barko nating kayang humilera ng ganyan. Kasi mas marami pa tong mga to kaysa sa mga barko natin . Diba? Hindi natin makitang hilera ng ganito yung mga barko natin. Kasi barko natin nakakalat sa buong West Philippine Sea. Bakit? Kasi nga mga tol, konti lang yung ating asset . Kailangan talaga natin silang ikalat. Kaya nga minsan mga tol na pagtutulungan tayo, isa laban sa 3, isa laban sa 5 . Padala tayo ng 2 barko, tatapatan ng China ng 10. Yun ang mahirap, di ba? Kaya nga itong ating Department of National Defense mga tol, humihiling ng dagdag budget mga tol, pondo para pambili natin sana ng mga panibagong assets. Well, binigyan tayo ng mga barko ng Japan. Pero syempre, kailangan natin mga tol i-upgrade o lagyan ng armas yun. Kasi anong gagawin natin sa barko? Barko tapos hindi kayang pumalag kasi walang armas, di ba? Kailangan natin kabitan ng mga modernong armas yun. Balikan ulit natin yung Taiwan. Sila kaya nilang mag-develop. Kaya nga nilang gumawa ng sarili nilang barko . Actually mga tol, meron silang submarine. Pero mo malaki pa Luzon dun. Mas marami di hamak ang populasyon ng Pilipinas kaysa doon. Pero tignan mo, mga Pilipino nagpupunta doon para magtrabaho. Bakit? Mas malaki sweldo doon . Kita niyo yung mukha ng kahirapan sa Pilipinas? Grabe. Tila malabo ng makalapit sa mga Sunday kay malapit sa pag-asa. Kaya't para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Kaya paghamon-hamon niya sa China, anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Naku po, ayan na. Mga kapatid gusto ko lang din bigyan ng reaction yon yung pahayag na gano'n ni dating governor, dapat tama ba? Dati ba o hanggang ngayon?
basta ni Chavit Singson about mga tol sa usaping China. Ngayong armado na ng Typhoon missile system ang Japan at Pilipinas kung saan pinuna ng China ang pag-deploy na ito ng Amerika sa mga kaalyadong bansa. Ang Taiwan ay inilabas na rin ng isang prototype cruise missiles na binuo kasama ang US arms maker upang hadlangan umano ang anumang posibleng banta ng militar mula sa China. Tayo hindi na nga tayo nagde-develop eh. Bumibili na lang tayo eh. Problema pati pambili, problema pa rin natin eh. Pero mo naalala ko bigla gusto nating bumili ng F-16 fighter jets. Kaso sinuspindi muna. Do pinayagan na tayo ng Amerika. Mga tol, hindi lahat ng gustong bumili ng F-16 pinapayagan ng Amerika ha. Hindi lahat. Hindi porket may pera ka makakabili ka ng F-16. Depende pa rin sa US yun kung papayagan ka nilang mag-acquire nun. Pero tayo, inaprubahan yung kahilingan nating makabili ng F-16. Ang problema mga tol, sinuspindi muna natin kasi wala tayong pambili. Alam mo yun, gusto mong bumili ng ganung bagay pero hindi mo siya mabili kasi wala kang pambili. Pwede kang bumili, pinayagan kang makabili pero ang problema, walang kapabilidad. Ipinakita ng Taiwan government-owned National Chungshan Institute of Science and Technology ang low-cost autonomous cruise missiles na binuo nito kasama ang Anduril Industry na isang American defense contractor. Ito ay isang autonomous low-cost loitering ammunition na Low cost pa yan ha. hinango mula sa Anduril's Barracuda 500 na pwedeng ilunsad mula sa mga fighter jets at land mobile na maaring gamitin laban sa mga target sa dagat o sa lupa. Sa ngayon ay sumasa ilalim ito sa mga pagsubok ng militar ng Amerika. Panuurin. Iba na itsura ng mga missile na to, no? Akala mo ano rin, mga drone na rin eh. Mga maliliit na eroplano eh. Oh. Sa harap ng mga banta mula sa China, inihayag kamakailan ni Taiwan President Lai Ching-te na ang Taiwan ay magtataas ng defense spending sa GDP nito. Hindi tulad sa Pilipinas na marami ang kumu-question sa Defense Department. Yun nga eh. Diba? Ang Taiwan mga tol, tataasan pa nila yung pondo nila mga tol, 5% ng kanilang GDP. Diba? Ilalaan nila para sa depensa. Tayo mga tol, diba? Kine-question pa. At nililimitahan ang mga pondo para sa pagbili ng mga armas. Mga armas na poprotekta sana sa bansa. At sa ibang balita naman, Paano nga kasi? Kung sakasakali naman kasi magkaroon ng gera mga tol, kanya-kanya naman silang takbo sa ibang bansa mga tol. May mga pera naman yung mga yan, mga milyonaryo yan eh. Diba? Hindi nga milyonaryo, bilyonaryo nga mga tol eh. Kaya alam nyo sa totoo lang, di ba pinag-uusapan ngayon yung pagbabalik ng pera, di ba? Kahit nga mga kapatid, ito naisip ko lang siguro mga tol, ito pinakamadaling paraan para mabawi talaga yung mga pera. Alamin muna nila mga tol, no? Siyasatin nila, ewan ko lang kung gagawin nila to siyasatin nila mga tol yung ari-arian nung bawat politiko at itugma nila doon sa sweldo. Diba? Halimbawa, ang sweldo ng isang politiko, depende kung may negosyo pa yan pero pwede pa rin mga kapatid kahit may negosyo pa yan. Itugma nila, halimbawa ang politiko, merong mga ganito kalalaking mansyon, merong mga ganitong ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Tapos ikumpara nila doon sa sweldo. Kakayanin mo ba talagang magkaroon ng ganitong ari-arian sa pamamagitan ng sweldo mo at ng negosyo mo combine? Kapag hindi nagtugma mga tol at hindi maipaliwanag kung saan galing yung yaman na yon, bawiin. Diba? Mas maganda ganun, bawiin. sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, Ang tawag doon ill-gotten wealth, no? Katulad nung ginawa dati sa sa pamilyang Marcos, di ba? tapos mag-deploy Balikan natin to. Side lang yun, side comment lang. para sa pagbili ng mga armas na poprotekta sana sa bansa. At sa ibang balita naman, sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea matapos mag-deploy ang China ng kabuang 22 mga barko sa Scarborough Shoal na ngayon ay nakapalibot na sa Bahura sa Pag-asa Island naman, ay tila malabo na makatawid ang mga tauhan ng Pilipinas sa mga Sunday Cay Nako. dahil napapaligiran na rin ito ng mga barko ng China sa ngayon. So dito ba, pinatototohanan na ng China na kontrolado na nila ang mga Sandy Cay?
Diba? O, diyan ulit masusubukan ngayon ang ating mga militar. Base sa post ng Maritime Daily ay 15 mga barko ng China ang nakabantay ngayon sa mga Sunday Cay, isang China Coast Guard vessel at 14 na Maritime Militia vessels. Wala yan, hanggang ano lang yan, hanggang ganyan lang yan. Kung pagbabasehan, ang larawan ay maaaring makakapunta pa sa Sunday Cay 1 pero sa 2, 3 at 4 ay mukhang malabo na ito. Habang sa Ayungin Shoal naman kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre ng Philippine Navy ay himalang walang mga Navy ship ng China ang nasa paligid ng bahura dahil 3 militia vessels lang ang nakabantay, 2 sa labas at 1 naman sa loob ng bahura. Hindi nila masyadong binabantayan kasi nalalaman din nila mga tol kung may mga activity dyan eh. Diba? Kasi nga meron silang mga ano rito eh. Asset dito mga tol eh. Merong nagsasabi sa kanila mga kapatid na eto magkakaroon ng ganito ang Pilipinas dyan. Saka sila dumadami. Diba nung nakaraan kala mo mga gangster na nakapaligid sa ganun? O ngayon wala. Laging sinasabi ng China ang mga salitang peace at cooperation. Nakikipagkaibigan ito sa ibang mga bansa sa Asia at nakikipagpulong tungkol sa kapayapaan at katatagan. Ngunit isa lamang umano itong estratehiya ng China para mag-focus ang mga kalapit na bansa sa mga pautang at mga trade Tama. habang patuloy ang pangangamkam ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Tapos yung mga bansang pinapautang nila, mga ganong bansa, nagiging kontrolado na nila yun. Diba? Yun ang pamamaraan nila. Ginagamit nila yung yaman nila mga tol. Samantala sa isang press conference naman kahapon ni Chavit Singson kung saan ibinunyag nito ang kanyang mga nalalaman tungkol sa korupsyon ng Administrasyong Marcos ay binanggit din ito ang tungkol sa hindi pagkakasundo ng China at Pilipinas. Okay, so hindi natin pakikialaman yung about sa corruption. Dito tayo magpo-focus sa China. At saka sa sinasabi rito ni Chavit Singson. Nang tanungin ito ng media kung ano ang nagtulak sa kanya kung bakit siya nagsalita, ang kanyang sagot, Personal yan eh. May ano siya kay PBBM dahil hindi siya pinansin nung nakaraan. Alam ko meron silang parang pulong doon. Nasa stage din siya eh. Kahit na sinasabi na ni Sandro Marcos na parang Manong Chavit is here. Parang si PBBM nagbingi-bingihan, hindi siya pinansin. So nakikita ko personal na problem nila yan. So wag na natin panghimasukan yun. ay dahil umano sa paghamon-hamon ni PBBM sa China. Dapat daw ay diplomatic dahil wala naman umano tayong laban sa China. Yun naman ang ginagawa ng Pilipinas eh. Diplomasya naman eh. Nakita nyo naman nagpadala ng warship ang Pilipinas at binangga ang China. Wala eh, puro tayo diplomatic protest. Diba yun ngayong kinaiinis nating lahat? O ninyo? Na ako naman todo explain na. Kasi hindi pa kaya ng Pilipinas eh. Kaya talagang diplomatic protest muna tayo eh. Tapos sinasabi ng mga mamamayan, hindi, duwag lang talaga AFP, duwag lang talaga Coast Guard natin. Bakit hindi nyo pa i-water cannon? Bakit hindi nyo pa tirahin yan? Ako naman todo explain. Kasi nga kapag pinasok natin yung ganyang gulo, hindi natin kayang i-sustain. Diba? Magugulpilan tayo dyan dahil di naman tayo ganun kalakas mga tol. Pero in reality, mga kapatid, talagang hindi pumapalag ang Pilipinas. Puro tayo diplomasya sa kanila. Diba? So ano tong sinasabi ni Chavit? Balikan natin. Dapat daw ay diplomatic dahil wala naman umano tayong laban sa China. Pasalamat pa nga daw tayo dahil mabait ang China at Uy, salamat China, ang bait nyo. tubig lang ang binomba sa atin. Nagtulak sa inyo para pure water. Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Mabait na nga sila eh, tubig. At dagdag pa nito, Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente kundi dahil sa akin. Ayan na, mga kapatid, lumabas na yung galit. O sige, meron ba sa inyong makakapagbigay ng link? Nang kahit na anong link, i-comment nyo na lang sa ibaba, video ni PBBM na hinahamon niya ang China. Kasi tulad nga nung sinasabi ni Chavit, hinahamon daw ni PBBM ang China, dapat daw diplomasya. Kasi ang pagkakatanda ko at pagkakaalam natin sa araw-araw nating binibigyan ng reaction video ang problema ng Pilipinas at China, walang ibang sagot ang Pilipinas lagi kundi diplomasya. Kaya banggain tayo, kaya i-water cannon tayo mga tol.
Meron nasasaktan sa ating mga crew, 'di ba? Itong nakaraan lang sa may Baho de Masinloc, winaterkanon na naman tayo. Tapos nabasag ang bintana at isang crew ng BFAR ang nasugatan. Pero mga kapatid, still, ang sabi ng AFP, hindi natin kailangan magpadala ng warship. So hindi ko malaman kung saang parte yung hinahamon ni PBBM yung China. O wag na si PBBM, baka sabihin nyo naman pinagtatanggol natin si PBBM. Kahit sino na lang mga tol. 'Di ba? Ako alam ko hinahamon ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang China na i-arbitrate yung kanilang yung kanilang claim. Pero hindi inahamon na gera na lang tayo. Kasi mga kapatid, alam natin ang katotohanan, hindi natin kaya talaga ang China. Kaya nga panay tayo diplomatic protest eh. Katulad na lamang nitong halimbawa, plano ng China magtayo ng nature reserve dito sa West Philippine Sea o dito sa Baho de Masinloc. 'Di ba? Anong tugon ng Pilipinas? 'Di ba? Anong tugon ng Pilipinas? Nagpadala tayo ng diplomatic protest. Hindi ba diplomatic ang tawag doon? Kaya nga diplomatic protest eh. Tulad nito, sinasabi ni Chavit. Hinahamon-namon niya China, dapat diplomatic. Di ba yun nga ang ginagawa natin? Ewan ko kung saan niya nakuha yung info na yun eh. Pero may kasi siya eh. May galit kasi siya kay Bongbong Marcos kaya ganun. Mabait na nga sila eh, tubig. At dagdag pa nito, Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente kundi dahil sa akin. Ba't ako galit? Ba't ako naiinis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Huwag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. Nako. She should stay neutral. As a leader, he should stay neutral. Bakit kumampi kagad? Di pinapahamak tayo. Alright mga kapatid, hindi na natin to bibigyan pa ng komento. Kayo na lang bahala. Total, alam nyo naman din eh. Kasi araw-araw na tayo nag-uusap tungkol dito sa problema natin sa West Philippine Sea eh. So mas mabuting magbigay na lang din kayo ng komento ninyo. Ano yung inyong masasabi tungkol dito sa mga pahayag ni Governor Chavit Singson? Ako nating against him mga kapatid. No, may punto naman siya. Magugulpi lang talaga tayo ng China. Pero doon sa mga sinabi niyan dapat diplomatic. Agree kasi yun din naman talaga ang ginagawa ng Pilipinas. 'Di ba? Actually, kayo nga mismo naiinis na eh kasi puro tayo diplomatic eh. Ayaw pumalag ng Pilipinas eh, 'di ba? Anyway, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.